Yes, sir. Basta, sir, ang gusto ko, transparency and equitable allocation ng budget ng DPWH. Ayokong paboran lang ang aking distrito. Kinabahan si Secretary Dizon biglang napatawag kay Congressman Leviste habang nasa preskon. Kaharap ang mga media na ibinunyag na lahat umano ng tauhan ng naturang bagong DPWH Secretary ay puro mga contractors, anak ng kagang. Oh. Yari tayo dyan, Sik Dizon. Sumasakay ka kasi sa mga trupa ng mga impaktong mga demonyo, anak ng kagwang naman. Oh. Wala na rin mapili talaga sa gobyernong ito. Pag ang leader kawatan, kawatan lahat. Kabado. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. Magandang tanghali po sa ating lahat. Niyanig na naman po ang Pilipinas ng 6.2 magnitude na lindol dyan sa Surigao del Norte, Siargao. Medyo malakas-lakas din po mga kabisdak. Kaya mag-iingat po tayo dyan mga kababayan ko. At hindi ho talaga titigil itong pagyanig sa bansang ito hanggat hindi mag-resign itong si Bongbong Marcos at hindi magising ang mga Pilipino sa katotohanan na patuloy na po tayong nilulokot, ginagago ng mga nakaupo sa gobyerno. Grabe no, ang bilis ng karma dito kay Vince Dizon. Diba kagahapon, binananatan nila si Senator Bongo. Tapos haba palang bumabanat kay Senator Bongo, itong si Congressman Leviste, nagpa-preskon pala at ibinunyag niya na ang mga tauhan ni Vince Dizon dyan sa DPWH ay mga konektado rin di umano sa mga kontraktor at kung hindi konektado ay mga kontraktor, anak ng kagwang talaga. Oh. Wala na. Oh, ito. At habang nagpipreskon din si Leviste, pagkatapos ng preskon ni Leviste, ay nagpreskon din siya. At nung ongoing ang preskon ni Leviste, napatawag siya dito sa naturang kongresista. Putsa kabado, no? Pag ang guilty talaga, no? Sabay tawag, anak ng kagwang. Bakit ka tumawag, Vince? Kasi nga, nabisto ka na. Alam nyo, sayang itong reputasyon ng taong ito, si Vince Dizon. Matino naman to sa panahon ni former President Duterte. Pero, ang mali niya, sumama siya dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na puro mga kawatan yung mga nakaupo sa gobyerno, anak ng kagwang. Oh. Yawards, pira-pira lang, sayang lang. Na ngayon ay ginawa siyang uto-uto, ginamit lang din siya ng gobyernong nakangiwi ang panga. Ngayon mapipilitan siya sumayaw sa indak ng apoy ng mga demonyo. Kasi kung hindi siya sasayaw dito, panigurado, siya ay bagsakan dito ng sisi at baka kasuhan pa. At gigipitin pa siya at iipitin pa at gawa-gawan pa ng kaso. Baka yun yung mga nakita ko kasi bigla-biglang nagbago ang imahe ni Vince Dizon. Pagtingin mo sa kanya noon, malaanghel, ngayon mala-impakto na. Pero dali ka ngayon na Vince Dizon kasi hito, bolilyaso. Binunyag ng congressman na si Leviste na di umano ang mga na-hire ni Vince Dizon na mga yusik, asik, no? Katuwang niya dyan sa DPWH, ay kung hindi contractors, ay may konektado sa mga contractors, patay ka. So, heto na, pakinggan po natin, mga kabisdak, ang preskon, no? Na habang nagpipreskon po itong si Congressman Leviste, ay napatawag ko itong si Vince Dizon. Pakinggan natin, no? DPWH budget and allegedly pay DPWH officials for budgetary allocations from the non-allocable or so-called leadership fund
that is prepared by the DPWH. And as I will say more about later, I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors, and in the interest of transparency, should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. So this happened in the 2026 NEP that was submitted in July, in the time of Secretary Bonoan. And Secretary Dizon submitted a revised NEP in September of 2025 for 2026. And last Friday, the media asked him what changes he plans to make about the 2026 budget, and if it is safe to say that the 2026 budget is not yet stripped from insertions and leadership funds. And Secretary Dizon said, "My problem with the 2026 budget is it's no longer in our hands. And to be quite frank, I had zero part in that budget at all. I came in, it was already submitted, I was given a week to review it to submit a new budget. For 2027 moving forward, we're definitely going to review all these processes, all these formula, because these cannot continue." And I'm hoping that Secretary Dizon will use the time available to revise the 2026 budget, particularly the projects that can be traced to the non-allocable leadership funds. We will give you the copies, Madam Chair, no, of this. No, I don't have them off the bat right now, but we will provide the details to the Honorable Committee po. Yes, I think it will be readily available naman po. Just to make it very clear, breakdown per legislative district for the 2024 General Appropriations Act, the 2025 General Appropriations Act, and the current submission for the 2026 National Expenditure Program per legislative district. We will comply, Madam Chair, according to our staff program. So, first, there were requests by members of Congress for certain budgets to be disclosed. What the past budgets of Secretary Bonoan were, and what the new budget, including that proposed by Secretary Dizon, were. And these are actually derivable from the publicly available data. But for some reason, even after these are publicly committed that they would be shared, they have not yet been shared, and would be very important actually for members of Congress to see if the budget was equitably distributed, and if there is a large allocation in some places, and if we can also see the data on if there was our non-allocable and who is the proponent of those non-allocable projects, then the public could help in scrutinizing if there is some potential interest by some parties for certain projects. And I actually have here the data that was requested by some members of Congress. And again, they have this data. They have given me this data before. Others can also derive this data, and others can also derive it without needing any special processing. So it's curious why they're not sharing at least the data on the budget per legislative district. I believe the Senate budget hearing of DPWH is next Monday, and I don't want to be the one that shares this data. I'm asking that before further deliberations on the DPWH budget, Secretary Dizon will do what he said he would do and share this publicly available derivable data on the budget per legislative district. There has been a denial that politicians submit projects into the NEP, because maybe if they admit it, then they'll have to reveal who is the proponent of these projects in the NEP. So walang binigay umano na data itong si Vince Dizon sa kanila. Kasi 'di ba pinapa-revise, mukhang na-revise nga, no?
na-revise nga ni Vince Dizon yung National Expeditor Program ng DPWH at yung allocable, no? Non-allocable. Ano yun? Animal, inaalok na proyekto, leadership funds. Kasi, correct me if I am wrong, naalala ko yung isiniwalat ni Kong Marcolita sa saganang mamamayan. Merong allocable at merong leadership funds. Ang example sa allocable funds, proyekto, yung inalok ni Cabral ba yun, DPWH, kay Tito Soto na hindi pa nakaupo na worth 500 million na projects. Bawat senador, yun yung allocable. Inalok, from the word allocable, no? 500 million yun. So ngayon, pag ikaw nilagyan ka doon, automatic yun ay meron kang kickbacks yun. So yung 500 million siguro nanggagaling yan sa unprogrammed funds kasi ang unprogrammed funds billion umabot pa nga ho ng 800 billion yung unprogrammed funds under Marcos admin. Mantakin mo yung 800 billion na unprogrammed funds. Ganun ho kalaki ang budget na yan sa unprogrammed. Baka doon po nanggagaling at iba pa ho yung leadership funds. Yung leadership funds naman, siguro inaalok yan sa mga majority leader, ganyan. Majority leader, baka meron din yung minority leader. Billion din po yung halaga na yan. Kaya ang corruption diyan sa DPWH, sandamakmak, ang kasabwat niyan, mga mambabatas. Teka lang, bago natin ipagpatuloy si kung Livesty, isiniwalat niya na puro nga ho mga kontraktor di umano ang mga tauhan ni Vince Dizon. Pakinggan po muna natin, teka lang kung meron pa, itong unprogrammed funds ng Marcos admin kasi dito po nanggagaling yung tinatawag, sinasabi na allocable. Ito po. Para malaman ng taong bayan kung gaano kalaki yung unprogrammed funds ng gobyernong Marcos. Kailang liitan na natin konti. Pakinggan natin guys Presidential pork o pork barrel ng Pangulo. Yan po ang tawag ng ilang taga-minorya sa naiwang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriations sa bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget. Pero ayon sa Malacanang, kailangan ang unprogrammed appropriation sabay giit na iingatan ng naturang pondo at hindi magiging pork barrel. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. All the bills that we have just approved. Sa inaprobahang bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget, may naiwan pa ring halos 243.2 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pero mainit sa mata ng ilang mababatas ang unprogrammed appropriations. Dahil dito inilagak noon ang mga flood control project na sinasabing maanomalya. Kaya nanindigan ng taga-minorya sa Kamara na dapat zero ang unprogrammed appropriations na tinawag nilang pork barrel ng Pangulo. Presidential pork yan. Yung napakalaking halaga na yan, tanging presidente ang nagde-decide. Sa 2026, Puta, si Tenyo nagsalita, mukhang ayaw maniwala dyan, hinayupak na yan, komunista. Pero wala tayong pakialam yung sinasabi ni Tenyo. Itong mga media kasi dinadali yung mga komunista dito, sinasama. Promotion. Dito tayo sa program. General Appropriations Bill, nakasaad na maaaring pondohan ng mga unprogrammed appropriations kapag may sobrang koleksyon ng buwis, may bagong pagkukunan ng kita, o may aprobadong loan para sa mga foreign-assisted projects. Ayan. Ang QA, ang nangyayari dyan, pinauubaya yung kung kailan gagamitin, kung paano at saan gagamitin sa executive department. Kaya vulnerable talaga siya sa misuse or abuse pati sa paggamit sa pork. Sabi ng Malacanang, kailangan talagang meron pa ring unprogrammed appropriations.
Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon? Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan. Merong emergency funds, di ba? Bakit kailangan pa ng unprogrammed funds? Merong calamity funds, may contingency funds, merong calamity funds nga meron, emergency funds. Lahat nandyan, 3 yung pinagkukunan mo, tapos may unprogrammed funds, anak ng kagang ka. Tuloy Tandaan natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Los mo! Iingatan daw, anong iingatan? Diyan nga nang gagaling yung mga flood control ghost projects, anak ng kagwang tong abugagang ito. Tuloy Hinihinga namin ang pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansea, pero nauna niyang dinepensahan ang pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations, gayong wala na raw ritong flood control projects o iba pang proyekto. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. At itiyakin daw na hindi ito maaabuso. Pero may duda pa rin ang Makabayan Bloc sa sinasabing hindi na umano pwedeng masingitan ng infrastructure projects ang unprogrammed appropriations. Tinapyasan man daw ng 35 billion pesos ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP. Meron pa rin daw halos 5 billion pesos na itinira na pwedeng magamit sa pagpapatayo ng infrastruktura at pwede raw itong dagdagan. Actually, may backdoor pa rin dito. Pwede pa rin gamitin ito for infrastructure projects. Ngayon, sasabihin, 5 billion na lang yan, maliit na lang yan. Di ba? True, pero merong provision sa unprogrammed appropriations na nagpapahintulot sa DBM na dagdagan ito ng kahit magkano mula sa ibang mga pondo ng unprogrammed appropriations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Budget Secretary Amenah Pangandaman. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations, kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Karaniwan daw nagsisilbi itong fiscal buffer para makaresponde pa rin ng gobyerno sa biglaang pangangailangan o urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Yung unprogrammed funds, dyan po talaga nanggagaling ang korupsyon. Di ba yung mga flood control, sinabi ni Bryce Hernandez, sinabi ni Diskaya, no? Na diyan ang gagaling sa unprogram yung Alcantara, yung mga proyektong mga ghost projects. Ito po yung nakalagay nila sa unprogram. At saka, itong gobyernong Marcos, lahat pwede nilang gawin, pwede nilang maniobrahin. Mantakin mo, nagkaroon sila ng unprogram na funds na 800 billion, 700 billion, I think 2023. At saka 2024, 800 billion at 700 billion. Ganong katindi, kalaki yung unprogrammed funds na yan. Na dyan nga nanggagaling yung mga ghost projects. Ito, strengthening assistance for social program daw. 45 billion po itong nakalagay. Support government and controlled corporation, 7 billion. Foreign assisted projects. So mas malaki pa rin ito. Infrastructure man ito. Itong foreign assisted projects na to, magkano? 97 billion, anak ng kagwang. Government, Philippine content part, foreign assisted. Ganun pa rin, foreign assisted projects. 97 million. 97 billion nga, gagi, 97 billion, anak ng kagwang laki. 35 billion, may 50 billion.
Ito 50 billion, oh, AP Modernization Program, 50 billion, oh. Grabe. A total of 243 billion. Sus ko Ginoo. Ito po yung ano, so ngayon yung mga proyekto kasi na yan, ang program, pwede pong i-divert ng mga hinayupak na yan, yung pondo. At pwede po nilang, kagaya yung ano, yung isiniwalat ni Kong Ungab, sinachap-chap yung ano, foreign assisted projects. From sa malalaking proyekto, kagaya po yung mga mga yung release sa Mindanao. Foreign assisted projects, may pondo, tinanggalan. Sinapchap nila, ginawang flood control, anak ng kagang. Yun po yun. Kaya ito, pinumutok ng botse ni Kong Livisti na di umano ang mga kontraktor, ang mga empleyado, mga nakuha ni Vince Dizon, yung team niya, kasi di ba nilinis po yung DPWH kuno ni Vince Dizon. So naghanap siya ng bago. Aba, anak ng kamote, mga contractors ang iba at konektado pa. I am not the authority on this subject, but I think that it would be good to give Secretary Dizon the opportunity to explain. If he or members of his team have some proven interest in companies with DPWH contracts. And what I heard is that it's not him who is a contractor, it's a member or members of his team who are contractors. And how exactly, I'm not the authority. But I have been told that this is actually known by many in Congress now. Then the question is, if it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? And why then has this not been previously disclosed? Secretary Dizon is very accessible to the media, and I hope then that we can ask him to disclose all of his and his team's connections to DPWH contractors, and if he thinks there are still kickbacks in DPWH, and if he has ever discussed or been offered kickbacks, and if he could share this so that we can all work together to stop the practice of giving kickbacks. Again, you can't avoid knowing people, but if these people have contracts with DPWH and in fact will win contracts in the months and years to come in DPWH, and that there is a reported history of kickbacks being given in DPWH, then I think it deserves more public scrutiny, especially because there are plans to decrease the projects being bid in the district engineering offices and move procurement to the regional or even central office. Could it be that these reforms in DPWH will not actually reduce corruption, but will transfer the benefits of it to another level or another group of parties or contractors? And again, I don't want to say this too authoritatively, but someone actually just told me before I arrived here now that not only did one person tell me that they heard that members of the team are actually contractors, that other members of the team have already been meeting with contractors outside of DPWH at may hinihingi na daw. Patay. So maybe Secretary Dizon can also check with all of his appointees who are the contractors, if any, that they have met since their appointment and what they discussed in those meetings. And I will say one more thing related to my previous advocacy to lower prices in DPWH. If Secretary Dizon will lower prices by 25%, I don't even need to ask if he has any interest in DPWH contracts, because anyone who will lower prices by 25% is showing
that he is against kickbacks. So I hope that Secretary Dizon will be a hero and lower prices by 25% and show that he is against kickbacks in DPWH. So, bababa yung amount ng 25% sa lahat ng kontrata. Kasi nga, naibunyag na yung mga kickbacks ay umaabot sa 25 to 30% na may naibibigay sa mga kongresista, mga mambabatas. Yun yung kickbacks. So ngayon, ang masaklap ngayon, ang nakakatakot, dahil yung mga inappoint ni Dizon ay may mga kaugnayan sa mga contractors. At nakipag-meeting na daw ang mga ito sa mga contractors. So sino kaya yung mga contractors na kausap ho nila? Or sarili rin nilang construction company para mapag-usapan ang kickbacks, may advance ng hinihingi, anak ng kagwang. Di ba, naikwento rin po nila ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara, Diskaya, na ang mga DPWH official ay nanghihingi na ng kickbacks. Si Diskaya pala yan, Corley Diskaya, no? Nanghihingi ng kickbacks advance dahil doon pa lang, hindi pa nga daw na pag-usapan sa General Appropriation Bill at hindi pa naibigay sa National Expenditure Program. Ang mga DPWH official nakipag-usap na sa mga kontraktor. O ito na yung natin, proyekto na papasok sa National Expenditure Program. O ito yung sayo, nagdi-distribute na ng mga proyekto. So ngayon may advance. So, ito sigurado na yan, makukuha mo yung proyekto kasi nga malakas tayo kay Speaker, malakas tayo kay Saldimo, malakas tayo kay Bungit, na utal-utal, sobra ng utal ang mga hinayupak. O ito na kasiguraduhan. O, advance ka muna. 25% na kickbacks. 25% doon sa 25 to 30%. So ibibigay mo, o ibibigay sa DPWH ang kontraktor naman yung magbibigay, yung kontraktor magbibigay sa DPWH ng 25 to 30%. Yung DPWH, bagma ng kongresista, mga mababatas, anak ng kagwang. Yun yung labanan dyan, di ba? Sinabi nga ni Corley Diskaya na pumupunta si Kung doon, pumupunta yung mga DPWH, mga regional director, inaabot yung kanilang mga kickbacks, 25 to 30%. Ganong katindi ang korupsyon dyan sa DPWH under Marcos admin. Oo, hindi naman perfecto rin ang Duterte admin. Ang kaibahan nga lang, stricto si Digong at merong Presidential Anti-Corruption Commission. Stricto at hindi masyadong karapal ang korupsyon sa DPWH kasi nga maggurgur sila ni Digong. Di ba sinabi nga ho ni Diskaya walang nanghingi ng ganun 25%. May nanghihingi pa ilan-ilan 15%. Inamin naman. Pero hindi naman karapal. That's talagang ang korupsyon kahit saan administrasyon meron, pero kakaiba lamang kay Duterte dahil hinuhuli, tinatanggal. Ay dito sa Marcos admin, halatang halata, nagarapal na, hindi man kinakasuhan, hindi tinatanggal at hinahiyaan lang. Hanggat sa lumala na. Kaya nga sumisingaw, ang issue ng korupsyon ngayon, under Marcos admin, kasi malalang malala na ho ang korupsyon na naranasan natin. Tingnan mo, mantakin mo, puro mga ghost projects. Saan ka nakakita? 421 na proyekto, puro ghost. Grabe, ang dami niyan. Bilyon-bilyon, makatrilyon pa nga ho talaga. Kasi 1.2 trillion hinahanap. Karamihan, 421, puro ghost projects. Under Marcos admin. Nabunyag lahat. Tapos sasabihin ninyo, magaling si Ngiwim dahil nag-imbestiga. Ulol, napilitan mag-imbestiga dahil nabisto ng kalikasan dahil baha kaliwat kanan. Pinagmalaki niyang flood control pero baha pa rin ang buong Pilipinas.
at matindi ang pagbaha, lubog, nakakatakot na baha. Kaya ang mga Pilipino, sumisigaw, nasan yung flood control dahil ipinagmalaki nila. Natural na bisto, kunyari, mag-imbestiga. Pero ang katotohanan, lahat sila kasabwat sa korupsyon. Na ngayon, akala mo malinis dahil si Vince Dizon, magandang yung reputasyon sa pagiging public servant sa panahon ni Digong, kinuha ni Bongbong Marcos. Magandang reputasyon. Bakit? Lead by example eh. Ang angas ni Digong noon, siyempre lahat ng mga gabinete naambunan din, nagiging angas. Kung magaling ang leader, magaling din yung followers. Kung kawatan ang leader, kawatan din lahat ng followers. Kaya ito po yung nangyari ngayon. Kontraktor di umano lahat ng tauhan ni Vince Dizon. Tingnan mo. Huwag natin muna ipalabas yung biglang napatawag si Vince Dizon. Pakinggan muna natin yung sagot ni Vince Dizon dito kay Kung Levisti. Utahuli rin po siya dito, mga kabisdak. Tinatanggi niya na wala daw kontraktor, walang mga connection sa kontraktor, pero sinabi niya kung saan ang gagaling yung mga nakuha ng Yusik Asik. Pakinggan natin. Dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung tao yun immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yun. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste. No, so very, very, very clear. No, hindi ko papalampasin yan kahit anong pa yan. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito. No, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about it. Wala sa kanila ang kontraktor. Pero, ang sabi ni Kung Leviste, konektado sa mga kontraktor. Anak ng kamuti ka, Vince. Wag mo nang pagtakpan yung mga nakuha. Sabi mo, mahirap daw. Maghanap ngayon ng mga Yusik Asik. Mas madali nga lang kumuha dahil nga may pira dyan eh. Si Bongbong nagdrama lang. Isis ko, pira na pinag-usapan dyan. Maraming gusto dyan. About this. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics. If possible, names. No, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala niyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko ba? So, yun lang. No? Yun lang ang gusto kong... Yabang mo, anak ng kamote. Tanggal daw agad. Itanggalin mo na ngayon lahat kasi may sumingaw. Bakit ka maghihintay pa? Tsaka gusto daw niya talagang makausap si Levisti. Kaya hindi siya nakapaghintay habang nag-press con yung batang kongresista na patawag. Inabahan na. Tuloy On that note. No? And again, I'm very thankful for Congressman Leviste's candor, no, and his straightforwardness of letting the public and me know about these rumors that he heard. Would you be able to say that there are... Rumors? Mukhang hindi rumors yan Sik dahil may ebidensya ng rumors. Punta pa na yung cellphone tinatanong, anak ng kabastusan mo. Wala na, nahawa na ito ng katarantaduhan. Mukhang, hindi, habang siguro siya dyan nagpipress con, pinipilit niya ng kinukontak si Levisti dyan. Ayun, na-type na siya ng dyan. Kaya, sige nga. There's no conflict of interest po. Kasi ang sabi po ni Congressman Levisti, no conflict of interest at all on your part and your team. Kasi ang sabi po ni Congressman Levisti, he heard from multiple sources that you and your team have connections to DPWH contractors. That some members of your team are contractors themselves, and that there have already
between your team and contractors daw po. And meron na nga raw pong nangihingi or nag-offer ng kickback. Again, I would really want to get the details of that, but I will be conducting my own internal investigation on that. And believe me when I say, kung merong mang nanghingi, lalo na yung pinaka-importante doon, yung nanghingi, hindi ko yan tatanggalin yan, kakasuhan pa natin yan. Hindi tayo papayag dyan. So, ngayon, yung pagkakausap ng contractor o yung may kilalang contractor, tingin ko walang kahit na sinong tao sa DPWH na walang kilalang contractor. Kasi, yun ang... Hoy, namin mo na. Sabi mo, walang mga kilalang kontraktor. Humingi na ng kickback sa SIC. Tapos sabay ganun, wala daw tao sa DPWH sa walang kilalang kontraktor. Puta, may kilala. Tama si Libiste, huwag ka nang lulusot ka pa. Yun ang trabaho ng DPWH. No? Oo, di ba? Gumawa ng mga infrastruktura. Pero iba yung may kinakausap, iba yung nanghihingi sa kontraktor. Nanghingi na nga. Iba yun. At yun, yung nanghihingi sa kontraktor o kumakausap para manghingi, ibang usapan yun. And again, no, I'm asking Congressman Leandro, kahit in private, sabihin niya sa akin, give me details. Oh, lol! Kahit in private daw, sabihin niya sa akin, give me details. Puta, ikaw alam mo yan. Kinuha mo yung mga hinayupak na yan eh. May mga connection dyan sa mga contractors mga yan. May mga construction company ang mga yan. Ayusik. Ayusik. Sik. Puta, wag mo nang itanggi. Namin mo nga eh. Anong pagkakaiba ng kontraktor? Ano may kilala ang kontraktor at saka sa humihingi ng kickbacks. Doon na yun. Puta ka na, huwag nyo kaming lukuhin. Automatic yun, nakipag-meeting ka, private meeting, nanghihingi ka talaga ng kickbacks. Usapan na yun. Ganun ang mangyayari dyan. Lukuhin nyo pa kami. Los. And we will remove all of them. And not only that, we will even file cases against them. Kasuhan mo na. Sir, wala pang nag-attempt mag-offer. Sa akin, to be honest, wala. Walang kumakausap sa akin. Personally, walang kumakausap sa akin. Ewan ko, bakit? Walang kumakausap sa akin. Wala pang lumagapit. Yeah. Ang nakausap ko ng contractor, yung mga nakita yung mga medyo napagsabihan ko ng content pag nag-i-inspection ako. Next question from Luisito, from DZO. Munti ko sabihin, namura ko eh. Anyways. Puta, plastic ka, Vince. Wala pa daw lumapit sa kanya na kontraktor. Si Raulo mang kontraktor kung lalapit sa'yo direkta. Tanga naman natin. Siyempre, gagawa ka ng kababalagan, hindi ka magpo-front. Meron kang mensahero. Yan ang maliwanag dyan. May mensahero ka. Sino yung mga mensahero mo? Alangan naman makipag-usap ka sa mga ganyan. Alaman mainit ngayon eh. Meron kang mga mensahero. May mga bagman kayo, mga hinayupa kayo. Hindi mo na saldi ko, di ba? Ikaw lang ang kausap. Parang si Tambaluslos. Yung isang kongresista lang pumunta kay Diskaya. Ganun lang naman yung sindikato gumalaw. Alam na natin yung mga galawang ganyan eh. Putang na naman. Bakit sasabihin mo wala pang kumausap sa'yo? Talagang wala kang kausap. Dahil iba yung kausap, hindi ikaw. Aminin nyo na, bistado na kayo eh. Tuloy oh. Sa tingin mo ninyo, anong posibleng dahilan kung bakit may mga ang terminal siniwala ni Congressman Levisin? Anong sa tingin niya pinanghugutan? Anong dahilan bakit kailangan? Kasi alam naman ng mga tao yung pagka may mga iniuugnay talaga na ganyan, talaga si Bakagad, mula di OTR lahat, show cause order, ano sa tingin? Hindi ko alam. I can't speak for Congressman Vilista. But, I welcome it. I welcome it talaga. No? I'm thankful na may mga ganyan. No? Kasi importante yan eh. Importante na sinasabi ka agad kung mayroong narinig, kung mayroong nagsabi. Importante yan. No? Kasi ang mga tao sa gobyerno, dapat naman talagang binubusisi. Dapat naman, tama naman yan eh.
dapat lahat, hindi lang si Congressman Revilla, dapat ang lahat ng mga tao, lahat ng mga kababayan natin talagang dapat binubusisi ang kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Ganun talaga dapat. So again, ang request ko lang kay Congressman Leandro is, kahit sabihin sa akin, no? We can talk anytime. No? Kilala ko si Congressman Revilla. No? Kilala ko din ang kanyang ina, si Senator. Napakatagal ko nang kasama simula 2004 nung siya ay running mate ni Yumaong Fernando po Jr. We were in the campaign in 2004 every day. Practically, kasama ko si Senator Lauren Bigarda. I think, ewan ko kung pinanganak na si, pinanganak naman. Lusutan mo! Congressman Revilla noon. But yeah, I'm very, this is something that I'm very, very thankful and I'm very open to. Next question is, Very thankful daw dahil si Libiste may siniwalat na ganyan pero kabado Todo deny. Dapat hindi mo dinideny. At sabihin mo sana na, sige, imbestigahan ko at para malaman natin kasi ayaw ko ng ganyan. Pero dinideny, wala kaming ganyan. Alam ko yung mga yan. Lus-lus mo. Napaka-defensive mo masyado. Defensive. Ito po, may nababanggit na naman po official po ng DPWH yung pinag-usapan natin ngayon. Ano yung mensahe nyo muli sa kanila? Kasi kailangan siguro marinig nila ulit ito dahil parang... Uulitin ko. Kapag meron sa inyo na ginagawa yung dating ginagawa nitong mga lukong nagnakaw sa kaban ng bayan, pasensyahan tayo. Boy! Kasi hindi ka kayo matatanggal, makakasuhan pa kayo. Yan talagang yan. Gagawin natin yan. Kahit na uulitin ko, kahit maubos na ang tao sa DPWH. Kasama ka. Kahit na maubos na. Kahit maubos ang DE, maubos ang RD, maubos ang USEC, maubos ang ASEC, kahit na Kahit na maubos pa yan lahat. Matatanggal at makakasuhan na. Meron po bang Alam nyo, Vince Addison, kahit galit-galitan ka dyan, walang magawa yung galit mo. Kasi nga, lead by example yan. Kahit magaling ka, sabihin na natin, magaling ka, hinayo pa ka, yabang mo, no? Pero yung pangulo mo, ay hindi kayo magkatugma ng utak, useless yan. Nasa pangulo pa rin ang huli. Wala ka, susunod ka pa rin, luluhod ka. Kung sasabihin ni Bongbong Marcos, animal, tumigil ka dyan. Kakampi natin yung mga kawataan. Hayaan mo na kausap yung mga kontraktor, magkapira tayo sa 2028 election. Wala tayong pundo. Sige, magalit ka, pero animal, plastikan lang. Ganun ang mangyayari. Pero kung yung angas mo na yan, ay panahon ni Duterte, wala tayong question. Yan, optics lang yan, palabas lang yan. Para sabihin, galit kayo sa korupsyon, pero ang totoo, hindi. Kasi kung galit kayo sa korupsyon, bakit si Martin Romualdez, hindi mo mapangalanan ng tudo-tudo? Si Saldico, hindi mo pangalanan ng tudo-tudo. Pero si Bungo, imbestigahan nyo, ang tanga mo. Yan ang maliwanag dyan. Wala lang, palabas lang yan, kunyari lang yan, kasi nabibisto ka, pagkabago mo pa lang, di ba? May issue ka kaagad. Kasi hindi maitatago ang madilim na hangarin, maitim na budi ng nakaupo na Pangulo ngayon, na kayo ay sumusunod. Sino ka pag hindi ka sumunod? O wag kang sumunod, sibak ka. No? Tuloy o. Possible po ba magkaroon ng second touch na halimbawa kasi resignation ulit wala nang ganun? Well, unang-una, guide pa naman yung mga courtesy resignation. Konti pa rin naman yung tinanggap natin, yung mga medyo nasa taas pa, konting may mga ibang mga RD at DE na wala na. No, pero tuloy-tuloy tayo, hindi ito madali at hindi ito mabilis na gagawin, itong pag-release natin. Lahat ito, unfortunately, medyo may katagalan ng proseso. Yung pag-issue ng show cause, yung pagsasagot, yung pag-iimbestiga, may proseso yan, no? Kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang, no? Kasi may proseso yan under the Civil Service
laws. No? Pero, tuloy-tuloy tayo dyan. Hindi tayo hihinto. At sa mga susunod na, araw, susunod na linggo, meron na kami mga i-announce na mga natanggal na o nawala na, at meron ding mga bagong makakasuhan. Kasi tuloy-tuloy ito, non-stop ito. Sino yung natanggal mo? Mga ilang buwan ka na dyan, hindi ka pa nakapag-announce yung natanggal at nakasuhan, Yung mga Alcantara, Bryce Hernandez, yun lang. Pero nasan yung iba? Sabi mo, kahit na maubos yung mga DPWH sa RD at ASIC, gawin mo. Naubos mo. Patay ka, nipala ka dyan pag tinanggal mo lahat. Next question is from Mads Villar. Hi, sir. Hi, Mads. Sir, yung undersecretaries mo, ikaw yung personal Ito na. nag-recommenda sa kanila kay Pangulo? Yes. Yes. O dati mo silang nakasama sa trabaho and alam mo po yung background na Yes. Yes. At sa pagkakaalam ko, isa-isahin na lang natin. Ito na. Unahin na natin yung gwapo. Ito na yung mga sinasabi niya, hindi daw mga kontraktor, wala daw connection sa construction company. Sige nga. Ang gwapong Yusek na nandito ngayon. Si Yusek Rico Bernabe. No? Galing siya sa Napolco. Wala siyang koneksyon sa kontraktor. Hindi siya kontraktor. No? Pangalawa, si General Ato Bisnar. Galing daw sa Napolcom. Walang walang connection sa kontraktor, hindi siya kontraktor. Alam mo, sigurado ka? Isa Napolcom, sandamakmak na korupsyon dyan Puta, hustler din yan, mangurakot, anak ng kagang Siyempre, ngayon meron na yan. Kaya nga sabi ni Levisti, nakapag-meeting sila. Sa mga kontraktor, may mga kilala na, humihingi na ng advance. Sus ko Ginoo. Hustler na, government official pa rin pala. Na very respected general ng Philippine National Police. No? Na galing sa OTS, nakasama ko doon. Napakita nyo naman kung gaano ka taas ng integridad ni General Bisnar. Kasama ko siyang mga nagtanggal ng mga sumubok magtanimbala ulit doon. At nawala ang tanimbala under his watch. Si General... May tanimbala naman talaga, anak ng kamote. Sa panahon ni Bongbong kayo, may tanimbala. Ay, los-los nyo. General daw. Di sanay din yan. PNP. General Charles Calima. PNP General din yun. Ngayon, hindi ko alam kung makaklasify nyo ba ang San Miguel Corporation as a contractor. Hindi naman siguro. San Miguel Corporation yung tao mo galing doon. Hindi siguro daw contractor San Miguel Corporation. Pakicheck nga ilang construction company yung San Miguel Corporation. Kaya naman talaga si Vince. At saka may mga connection yan. Malaking kumpanya yan Matik yung mga nangungontrata sa kanilang mga proyekto. Sarili rin lang mga kontraktor yan. Mga tanga. Kaya talaga. Kasi dun siya nanggaling. Sa San Miguel Corporation. Oo. Hindi naman siguro yun ang sinasabi ni Congressman Lian Leviste na related sa kontraktor o empleyado ng kontraktor. San Miguel Corporation siya nanggaling. Hiniram ko siya mismo kay Mr. Ramon Ang. Pinagpaalam ko siya kasi kailangan natin ng mga matatapang at may integridad na na tutulong sa atin dito. Hiniram mo kay Ramon Ang. Sa tingin mo ba si Ramon Ang, walang mga kontraktor yan at saka walang construction company? Yung mga skyway, mga kalsada. Isus ko kay Ramon Ang. Lahat. Walang construction company. Inamin mo. Di tama itong si Kong Leviste, mga isiniwalat niya. Puta, magagawa ka lang ng lusot. Sablay ka pa. Si Ramon Ang pa. Lahat ng negosyo sa bansa ito, nasa kay Ramon Ang. Ito, maliwanag. Tuloy. Ito, si Undersecretary Nick Conti, na bagong Undersecretary for Planning, pumalit kay Undersecretary Cabral. Siya ay dating head ng Marina nung time ni President Noynoy Aquino. Siya ay naging dating, I think naging spokesperson pa ata
former Secretary Mar Rojas, no, nung siya'y nasa DILG. So, hindi ko alam na contractor siya, no? At Hindi mo alam, tanga mo. So, ibig sabihin, contractor talaga to. Marina, putangin ng korupsyon dyan, Santa Makmak. wala akong alam na ano siya. Sino pa ba? Si Undersecretary Rafi Cordano, na abogado, na batang abogado, no, na galing sa law firm, galing sa private sector. Wala akong alam na may-ari siya ng isang construction company o meron siyang kamag-anak o ano na may construction company. Ano ba? May nakuha ba? Si Yusek Ari Perez o kasama ko sa BCDA, Vice President ng BCDA. Ayun, hindi ko alam kung ang MVP Group makaklassify nyo as a contractor. Malamang! No, kasi galing siya, dati siyang presidente ng Metro Pacific Tollways Corporation. Putang ina talaga naman ka, Vince. May mga contractors talaga ng mga connection itong mga nakuha mo. Tama si Livisti. At Chief Regulatory Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. So, pinaalam ko din siya. Tiniram ko siya kay Mr. Manny Pangilinan. Anak ng So, kaga sila mo. ang mga undersecretaries natin. So, very open ang kanilang mga background, no? At totoo, handpick ko talaga sila lahat. Pero, iimbestigahan ko sila. No, titignan ko kung sino ba dyan ang posibleng either related, kumausap, kung ano man. Pero, maganda sana, malaman ko na straight from the source. O lol, inamin mo. Tatanggi ka, yung mga sinabi mo, may mga connection sa construction company. Malamang may mga construction company pa nga silang sarili. O ito, alam mo, kinabahan siya dito nung nag-press con si Kong Livisti, biglang napatawag talaga habang ongoing ang press con ni Livisti, tumawag siya. O ito, panoorin natin. Ayan, o. Patawag Okay po. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Basta, sir, ang gusto ko, transparency and equitable allocation ng budget ng DPWH. Ayokong paboran lang ang aking distrito. Gusto ko, wala ng korupsyon sa buong bansa. Yes, sir. Yes, sir. Basta, sir, pag may savings, sana po, matulungan natin ang buong bansa pag may savings, pag bawasan natin ang presyo sa DPWH. Yes. Thank you. Actually, as I said in the press con, I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real change now in DPWH. Meron bang kumausap sa contractor recently? Yes, as I said naman po, I have not even been told who in your team is a contractor. I'm just relaying what I heard. Pero I think it's unavoidable na DPWH officials talk to contractors. So maybe Sec Vince can
explain what was discussed in those meetings? Thank you very much. And then, pag ibaba naman natin yung presyo, pakita natin na wala tayong pinaprotektahang kita ng contractor. Pwede nating i-anunsyo na 25%. Kina-compute pa. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. And even beyond the appointees, of course, we know that the bureaucracy of DPWH is still intact from the past. So it would be good to also use this as a warning to others who are contractors in their bureaucracy. So the DPWH will do a systematic search of who are the contractors and to make sure that there are no more contractors in DPWH. Utya, no? Sino yon? Si Vince Dizon? Tinanong ng mga media si Vince. O, pakinggan natin si, ulit. Yes. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Sir, si Sec ba ang inyong kausap? No. Hindi. Out of respect for the person, you can derive from my conversation that he is from there and from DPWH and baka hindi na ako tatawagan pag sabihin ko eh. Pero at least like I can say that their response is kung meron man tatanggalin nila. Of course, there should not be contractors who work in DPWH. Sabi kung meron man, tatanggalin nila. Si Vince Dizon yung nagsabi kanina eh. Tuloy oh. And by the way, this is very widely known in government, but maybe should be known by the public. And the gentleman on the phone just admitted it. Among the regional directors and district engineers, there's so many contractors who work in DPWH because it's logical. If they're giving contracts to contractors, why not set up contracting companies themselves? That's from the DPWH officials themselves. Now, they're saying they will search who among the new appointees is a contractor and remove them. O, di ba? Sino nagsabi kanina? Si Vince Dizon. Kung hindi si Vince Dizon, ang kausap niya from DPWH mensahero. O, di ba? Pero kanina sa press con sabi, kung meron daw, tatanggalin nila. Same din yung kausap ni Libiste sa cellphone, sa telepono. So, sino ang kausap ni Kong Libiste? 100% DPWH. Kung hindi si Vince Dizon, malamang sa malamang, sidekick na yan. Pinagkakatiwalaan niya, sino yun? Yan ang sinasabi ko, may mensahero. Hindi ka nga direkta nakipagkausap, pero meron kang mensahero, meron kang front, hindi ikaw, para hindi, pagka nagkabistuhan na, para hindi ka mapuruhan. Pero, utos yun ni Vince Dizon. So, pwede pa rin nating sabihin, si Vince Dizon napatawag
kay Kung Leviste habang ongoing ang press con ng naturang kongresista tungkol sa isiniwalat na lahat ng tauhan niya di umano may contractors. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.